Yon, magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, magbabasa lang ako ng ilang mga komento mula sa ating mga viewers na galit na kay Epifanio Labrador o Christian Canlas o Kanyas, mga kababayan. Yun ang ito mga kababayan, magbasa lang tayo ng ilang mga komento ha. Di lang natin na damihan, baka maubos yung oras natin sa pagbabasa. Napakadaming komento mga kababayan ha, laban kay Epifanio Labrador. Ito mga kababayan mula kay Vincent Paul Vlog TV, hindi naman taga Mindanao yan, na vlogger. Nakabusal, taga Negros Occidental yan, tao ginagamit niya Mindanao. Ang pagkakalam ko nito talaga taga Negros ito kasi nga nung kasagsagan nung kay Congressman Arne Teves, tumakas ito ng Negros dahil nga sa kanyang kayabangan din, tapos masyado naman pala itong duwag, kunwari lang na matapang. Ito pa mga kababayan mula kay Arlene Capin, kahit mag-helmet pa yan, matris pa rin yan. Yan, matris ka pa rin kahit anong gawin mong pagtatakip ng iyong mukha, Epifanio Labrador. Ito mula naman kay Ricardo Nilo, tama lang boss, pag nakita ko yan lulubog ko rin yan. Ilulubog ka, lagot ka, magtago ka talaga. Ito pa mula kay Nilson Sabal, mga mayabang yan, mga mag-ama, mga lahing aso. Mayabang pala talaga ang lahi nitong si Epifanio Labrador ha. Yon, ito naman mula kay Ervin Milan, na wanted na Labrador, dapat mawala iyan. Yun ang wala naman kay Francis Leonor, mukhang aso pero di Labrador, pitbull. Kakatawa nito sa bandang baba. Ito shout out kay Faustino Halan. Ito, correct ka dyan idol, sobrang yabang ng tao na to. Kala mo kung sino siya, napakatapang idol, galit kami sa kanya pero pinapasa Diyos na lang namin kasi hindi naman kami katulad niya na walang mudo, walang respeto sa sarili. Diyos na ang bahala sa kanya. God bless idol. Yan ang mga kababayan. Ito lang yung mga ilang komento na galit kay Epifanio Labrador. Ito pa mula kay Leo Tursar. Yung galit mo Labrador sa akin mo na lang ibuntun. Wag mo nang idamay kay Eduardo. Dami mong kaso ngayon. Yun ang napakadami talagang harapin na kaso nitong si Epifanio Labrador dahil nga sa kanyang mga kasinungalingan mga kababayan. At talagang sinungaling itong tao na ito dahil nga yung mga pinagsasabi niya sa video na ito ay puro walang katotohanan. Grabe mga kababayan kung makapanira siya kay Eduardo Manalo at sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi niya ba alam na itong si Eduardo Manalo ay nirerespeto dito sa ating buong bansa sa mga pinakamataas na leader sa ating pamahalaan, katulad ng mga presidente nagdaan mga kababayan, talagang binibisita itong si Eduardo Manalo, mga vice president, mga congressman, mga senador, bumibisita kay Eduardo Manalo dahil nga sa mataas yung respeto sa kanila. Pero itong tao na ito, itong si Epifanio Labrador na wala namang nagawa sa ating bansa, ay niyuyurakan yung pagkatao nitong si Eduardo Manalo. At hindi lang si Eduardo Manalo at buong pamunuan ng Iglesia ni Cristo, pati si Congressman Marcolita ay talagang sinisira nitong tao na to, nilalait pa. Akala mo napakagwapo, lagi naman nagtatakip ng mukha. Hindi ka nga daw aso, hindi ka daw aso na Labrador, pitbull ka daw. Yun ang mga kababayan, itong si tawag nito Epifanio Labrador ay handa na daw magpaputol ng ulo mga kababayan, dahil sa kaniyang mga kasinungalingan. Puputulan talaga ng ulo itong tao na ito. Ito na, wag na natin itong patagalin panoorin natin ito ulit. Di natin ilalagay yung video dyan, hawakan lang natin para tayo i-strike nitong kumbag na ito. Ito na mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Ito't panoorin po natin.
Pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile na kinuwestiyon ang rally ng Iglesia ni Cristo para tutulan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito, nanindigan ng Pangulo na hindi pa napapanahon na patalsikin ang Vice Presidente. Sa isang panayam, sinigunduhan ni Marcos ang sinabi ni Enrile na maaaring magdulot ng mapanganib na halimbawa kung susundin ang lohika ng religious group. Giit ng Pangulo, quote, "It will be very problematic." Pero anya, hindi pa ito ang tamang oras na patalsikin sa pwesto si Duterte dahil magiging abala na ang lahat sa darating na eleksyon. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng forum. And so as a practical matter, the timing is very good. Unang sinabi ng Pangulo na aksaya lang sa oras ang impeachment at hindi ito umano makabubuti sa mga Pilipino. Ayun, siguro naman po ay malino po sa ating mga kababayan o sa ating mga taga-subaybay ito pong ating napanood ngayon na kung saan ang magiging sentro po ng ating pag-uusapan ngayon ay yung naging reaksyon po ni dating Senador Juan Ponce Enrile na siya naman po ngayong Chief Presidential Advisor ni PBBM. So, bilang Chief Advisor, ito lang pong nakikita ko. Bilang isang Chief Advisor po itong si Enrile, katungkulan po niyang magbigay ng payo o pahayag o ng kanyang nalalaman o ng kanyang saloobin sa ating Pangulo na kung saan yung kanyang saloobin o opinyon ay magbibigay po ng kaliwanagan sa isipan po ng ating mahal na Pangulo at magbibigay po kaalaman sa kanya para po magkaroon siya ng desisyon o ng isang kumbaga isang pag-iisip na bago siya magdesisyon ay tama. So sa nakikita ko, hindi po magre-react ng ganito si dating Senador Enrile kung wala siya nakikitang mali. Tama? Alam niyo po kasi mga kababayan, nung nagsagawa po ng pagkilos ang INC para po hadlangan yung pagpapa-impeach kay Sara Duterte, alam kong hindi lamang po ako o kayo ang nagalit at nakapag-isip ng hindi maganda dito po sa mga igling na kung saan ay naging protektor ng mga magnanakaw o kawatan sa ating lipunan o sa pera ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ito'y sa akin lamang po. Naniniwala po ako kung naramdaman po natin na binubudol lang tayo ng rally ng INC. Alam kong mas naramdaman at nakita rin ni Enrile. Alam kong nakita niya kung paanong binudol o pinapaniwala ng pamunuan ng INC mga Pilipino na pisrari lang ang ginagawa nila. Nakalaunan ay naging paninira rally na mahalin tulad mo po sa ginawa po ni Digongyo doon po sa Davao City na kung saan nanghikayat po siya ng mga Davaoenyo na umaten sa isasagawa daw niyang prayer rally na kung saan nagmistula pong paninira rally. Ganun na ganun po ang nangyari sa ginawa po ng INC at ni Digongyo. Ngayon, dahil nga po sa hindi maganda o hindi tama yung ginawa po ng INC na kung saan ay tila nagiging demanding po sila sa gobyerno o tila gusto nilang humigit sa gobyerno, nagsalita po ang Chief Advisor ng ating Pangulo at nagpahayag na ang ginagawa ng INC ay magbubunga lamang ng gulo dahil pinagtatanggol nila yung mga politikong may dapat harapin sa batas o dapat panagutan sa batas. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nakakatawa at nakakadiri po yung mga naging galawan ng INC noong mga araw na yon. Biro mo, gumamit pa sila ng Biblia. Gumamit pa yung isa sa mga tulonggis na ministro ni Manalo para lamang hindi mahalata ng kanilang mga membro na ginagamit lang sila para sa isinasagawang pagkontra ng INC na ma-impeach itong si Sara. Gusto pa nilang palabasin na kaya daw sila nagsagawa ng peace rally ay para pagkasunduin si Sara Duterte at ang ating Pangulo. Pero ang tanong, ito ang tanong ko. Para ano? Para magsweldo? Para maabswelto si Sara sa mga kinakaharap niyang kaso ngayon? Para matakasan niya yung pananagutan niya sa batas dahil sa pagnanakaw niya sa pera ng taong bayan? Akala kasi ng INC, hindi sila mahalata ng taong bayan o hindi sila mahalata, no? So, kumpiyansa sila. Kumpiyansa sila na yung galawan nila hindi malalaman o hindi mababasa ng taong bayan. No? Hindi nila alam, matatalino ng mga Pilipino ngayon. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nalaman ko po na malaki pala ang utang na loob ng pamunuan ng INC sa mga Duterte.
Alam niyo kung bakit? Kasi para po sa mga kababayan natin hindi nakakaalam, nung si Digong niyo pa ang Pangulo ng ating bansa, marami pong hininging pabor ang INC na binigay sa kanila ni Digong niyo. Ang tanong, ano-ano yun? Sa totoo lang po, halos lahat ng mga regional director na pulis, city director na pulis, ay mga membro po ng Iglesia ni Cristo, na kung saan yun po ang itinalaga ni Duterte, na kung saan naging kasabwat po ni Duterte sa kanyang EJK o sa kanyang Oplan Tokhang sa mga kalaban nila sa droga. Yan po ang katotohanan. Halos lahat po ng membro ng Iglesia ni Cristo ay nailuklok po sa magagandang posisyon, lalong-lalo na po sa iba't ibang mga departamento ng ating bansa. Diba? Lumabas. Ito nung pagsagawa po ng Senado sa pag-iimbestiga, tingnan nyo ka ng mga reliyon. Puro po mga igling. Yun po, yun ang pattern. Binibigyan ko po kayo ng baka sabihin nyo kasi sinisiraan lang natin. Wala pong dapat sirain kay Manalo dahil matagal na pong sira yung mga yan. At unang-una, bago pa man po ako nagsalita dito ng mga kasiraan nila, dati na po silang mayroong mga issue. Dati na po silang mayroong mga, alam niyo na, mismo kapatid ni Eduardo Manalo nagsalita tungkol sa kanyang mga katiwalian, tungkol sa kanilang mga kapalpakang kahayupang at demonyuhan. Diba? Ngayon, pag nagalit sila sa akin, kala mo kung sinong malilinis. Samantalang mismong pamilya niya, mismong si Angel Manalo, mismong nanay ni Eduardo Manalo nagsalita sa mga kabulukan nila. Diba? Hindi lamang po yan. Karamihan po ng membro ng Iglesia ni Cristo na mga judge ay nailuklok po sa magandang posisyon. Marami sa mga membro ng Iglesia ni Cristo na may mga kurso ang mas binigyan ng prioridad na makapagtrabaho po sa ating gobyerno. Samantalang yung mga Katoliko, yung mga born again, ay tsapuera po yan. So, kaya ganun na lamang po yung pagtulong ngayon ng Iglesia ni Manalo dito po kay Duterte. Dahil sa laki po ng kanilang utang na loob dito. At alam ko na kaya din nila tinutulungan si Sara dahil alam nila kapag si Sara ang naging Pangulo, maaaring madoble pa yung ibibigay sa kanilang pabor ng mga Duterte. Sa totoo lang, dyan sa customs ng panahon ni Duterte, puro mga Iglesia ni Cristo po, ang 80% yan ng mga trabahante. Tinanggal yung mga Katoliko, tinanggal yung mga born again, tinanggal yung ibang mga reliyon dyan. Puro mga igling yung inilagay ni Duterte na naging kasabwat naman sa illegal drugs ni Paulo Duterte at ni Michael Yang, na kung saan nagpapalusot ng tuloy-tulinadang shabu dito po sa ating bansa. Kaya hindi na po katakataka kung bakit ganun na lamang po ang pagsisikap ng INC na magkaroon ng posisyon o pinakamataas ng posisyon ng itong si Sara Duterte dahil alam nila na mapapakinabangan nila ito. Wala pong ibang dahilan dyan dahil alam nila na kapag mga Duterte ang nasa posisyon, yung mga membro nila sa Iglesia ni Cristo ang makikinabang. Sila mismo, pamuno siyempre, pag nailagay sa magagandang posisyon, yung mga membro ng Iglesia ni Cristo, alam naman natin na stricto po sila pagdating sa tithes at saka sa ikapu. So, pag malalaki yung sweldo, nasa tamang posisyon, isa po yun sa pwedeng ikayaman ng Iglesia ni Manalo. Kasi, siyempre, judge ka, sumisweldo ka ng 300,000 a month. O palagay na natin, isa sa mga nailuklok ni Duterte, sumisweldo ng 100,000, edi may 10,000 na. Kailan yan? So, libo-libo ang binibigyan ng oportunidad o pabor ni Duterte ng mga membro ni Manalo, di ba? So, alam na natin yung style ng Iglesia ni Manalo. Simple lang yung mga yan. Pero tandaan ninyo, mayroong ginagawang hindi maganda yan. Mismong ang nagpatunay po yan, kapatid niya at magulang niya. Mismong yung mga ministro dati nila, panoorin nyo sa YouTube. I-search nyo kung si Epifanio Labrador ba ang naninira talaga o yung dati pa nilang mga membro o dati pa nilang mga ministro na ang iba doon tumakas sa Pilipinas para lamang iligtas ang buhay dahil talagang likas na mamamatay tao. Yung mga namumuno ng Iglesia ni Manalo. Diba? Panoorin nyo. Magpapaputol ako sa inyo ng ulo pag wala kayong napanood na issue tungkol sa Iglesia ni Manalo. Marami. Involved sila sa iba't ibang mga masasamang aktibidad. Biro mo, saka nakakita ng simbahan na punong-puno ng mga Armalite. Yung mismong nila, compound. Diba? Alam niyo, sa totoo lang,
hindi po sila makapagsalita pag si Enrile ang nagsalita. Bakit? Marami pong nalalaman si Enrile tungkol sa Iglesia ni Manalo. Kaya hindi nila magalaw, hindi nila kaya sa Enrile dahil baka mayroong isiwalat si Enrile na diba? Alam niyo na. Pero ganun pa man, salamat po at araw-araw, at least araw-araw na. Yun ang mga kababayan, tama na to si Epipanyo Labrador mga kababayan. Yun ang ito na mga kababayan, kitang-kita natin kung gaano kasinungaling itong si Epipanyo Labrador. Unang-una, yung sinabi niya na isinigaw daw ng Iglesia ni Cristo na wag i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Itong si Congressman Marcolita, malinaw yung sinabi nitong si Congressman Marcolita na hindi tututol ang Iglesia ni Cristo sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Basta lang, sundin lang yung kung ano man yung nasa batas. Yan ang mga kababayan, isa na yan kasinungalingan itong si Epipanyo Labrador. Tapos ito pa mga kababayan, para naman baka maniwala kayo sa pumag na ito, yung sinabi niya na takot yung iglesia, yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo kay Manong Johnny. Mga kababayan, sinagot na po ng pumunuan ng Iglesia ni Cristo yung mga sinabi ni Mang Johnny mga kababayan. At yan ang patunay na sinungaling itong si Epipanyo Labrador. Alam mo Epipanyo, malapit ka na talagang maipasok sa kahon. Kahon na kahon ka na, lalong-lalo na sa sinabi mo na magpapaputol ka ng ulo kung hindi mo mapapatunayan yung mga kasinungalingan mo. Talaga mapuputol talaga yung ulo mo. Marami nang naghahanap sa iyo. At uulitin ko, wag nating ibintang, kung halimbawa itong si Epipanyo Labrador ay nakalagay na sa kahon na ito dahil sa kanyang kasinungalingan. Magpaputol daw siya ng ulo. Siyempre, saan ba siya ilalagay? Pag naputol yung kanyang ulo, mga kababayan, di ba siyempre sa kahon? Wag na tayong magtaka. Wag na tayong magulat pag may mangyari sa vlogger na ito dahil nga sa sobrang yabang, sobrang pang-alipusta sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na kay Eduardo Manalo na nire-respeto po ng ating mga matataas na pinuno sa ating bansa. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ulit i-request ko lang sa iyo ulit Epipanyo Labrador, pakiusap lang tanggalin mo muna yung mask mo bago ka magtapang-tapangan sa social media dahil yung tapang mo ay kunwari lang yan. Uulitin ko, ang pagkakalam ko hindi ka pa natuli, supot ka na, supot ka pa, takot ka nga sa kutsilyo pagkakaputol ka pa ng ulo, takot ka nga magpatuli, tapos putol pa ng ulo. Yun na dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout na ako kay Ma'am Berje Berhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce shoutout sa iyo Ma'am Joyce. Hindi ko na makita yung komento ni Ma'am Joyce. At magbasa lang tayo ng komento mula kay Hosea Colores, sa totoong kapatid, ang tunay na iglesia may mahinahon pag ito mahinahon saan na yun? Nawala. Ito pala. Dito toong kapatid, ang tunay na iglesia may mahinahon na pag-uugali, may batas tayo. Sayang, dapat ipapairal, sa sariling kamay. May reply dito, basahin natin mula kay Edwin Manas. Tira mo idol, yung balat ng ilong. Lalong dadapa yung ilong niyan pag binalatan mo pa ang ilong. Ano sabi nito? Anong sabi ni Samantha Nicole Garcia. Boss, isa akong INC, isang pagkakamali niya lang, kumikilos na kami, babalatan namin ng buhay yan. Ako, babalatan ng buhay, kawawa ka talaga. Epipanyo, mali ka ng binabangga. Yung kay Arnie Tibis, okay lang yun kung babanatan mo sa Arnie Tibis kasi hindi naman talaga ako papanig kay Arnie Tibis. Pero pag yung mga nirerespeto sa ating bansa, yung hindi naman natin, wala naman tayong nakikita na ginawa sa ating bansa na katiwalian. Kasi nga ito, religious group ito. Tumutulong pa sila, kumilos pa sila, gumastos sila ng napakalaking halaga para lang magkaroon tayo ng mapayapang bansa, magkaroon tayo ng katahimikan, para magkasundo-sundo lahat.
Tapos binabastos lang ng isang ugag na ito na kunwaring matapang, tapos napakaduwag naman dahil lagi nagtatakip ng mukha. Ito mula kay Jose Flores, at tapos na ito kay Jingjing Sarabillo, paktay ka, hambog ka, kasi igaba mo dong. Magagabaan talaga yan. Mula naman kay Berhelio Carsa Jr., sabi ng ate ko, mahirap daw makipag-usap sa taong walang pinag-aralan kasi hindi marunong tumanggap ng katotohanan at katwiran, kundi ang kanyang baluktot na saradong kaisipan. Isa po akong sulit na Roman Catholic, pero proud po ako sa ginawa at matiwasay na peace rally ng Iglesia ni Cristo. Pares tayo, totoo yan. Katoliko ako, pero hanga ako sa ginawa ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga, piruin nyo ba naman yan mga kababayan? Gumastos sila ng panahon, naghirap sila, napakalayo yung taga-amin dito sa Bohol, pumunta ng Cebu, dumaan ng dagat, yung iba siguro sumakay ng sarili nila kasi may mga bangka din naman dito mga kababayan na dikatig, mga sarili siguro nila, para lang makarating doon sa kabilang dako sa Cebu mga kababayan. Sinakripisyo nila yung kanilang oras, yung kanilang panahon para lang maipakita sa ating pamahalaan na dapat mayroon tayong kapayapaan. Tapos babastos sila ng isang tao na ito. Yun ang mga kababayan, okay lang naman bumatikos, wag lang yung sobrang pambabatikos naman, napupugutan ng ulo, ay uuntog, tapos ano pang sinasabi, yung si Congressman Marcolita, tapos pinagmumura. Walang problema tayong bumatikos. Babatikusin mo yung nasa pamahalaan dahil nakikita natin na napakaraming katiwalian. Pero itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo, tumutulong, wala po silang kinamkam sa ating pamahalaan. Wala po silang kinamkam na buwis natin. Sariling pira nila yan. Kung ano man yung batas sila sa loob ng kanilang simbahan, wala tayong pakialam kasi sila yung may gusto niyan. Ang ating pakikialaman, yung nasa ating pamahalaan, yung buwis ng ating mga kababayan. Hindi naman natin yan hindi yung pamahalaan. Kung ano mang gusto nilang gawin sa kanilang pira, wala tayong pakialam. Yun ang dito lang muna at muli, maraming salamat sa mga bago nating viewers dyan, mga subscribers. Maraming salamat at once again, this is Ronde TV. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.